Inaasahang malaking tulong ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para madagdagan ang katuwang na bansa ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Yan ang ulat ni Steph Vicente ng Radyo Pilipinas. Nagsimula na ang 4 na araw na official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada sa kanyang pagdating sa Vancouver kaninang umaga oras dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Pangulo ay tugon sa opisyal na imbitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney na layong palakasin pa ang strategic ties sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kaugnay nito ay binahagi ni Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Carney sa kanilang bilateral meeting ang mga usapin sa enerhiya at seguridad. Kabilang narito ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. On the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung Visiting Forces Agreement with Canada. Napakalaki nung contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region. Bukod sa enerhiya at seguridad, inaasahang mapagtutuunan din ng pansin ang mga industriya ng critical minerals, artificial intelligence o AI, at business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may malaking epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada. We can, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners. At ngayong nasa Canada na si Pangulong Marcos, asahan na ibibida ng Pangulo ang patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas, World Service.